Teka, lola ko to ah. Bakit may mga litrato siya dito? Naging palaisipan kay Ana ang mga iyon. Mahirap lamang ang pamilya nila Ana at isang single mother ang nanay niya. Sa pagkakaalam niya, ay may unang pamilya ang kanyang tatay, kaya't hindi pinanagutan ang kanyang nanay. Nay, alam po ba ni tatay na buntis kayo nung ipinagtapat niyo sa inyo na may unang pamilya na siya? Anak, hindi ko nasabi sa kanya na buntis ako. Sobrang sakit ng nararamdaman ko ng mga oras na yon. Kaya't mas pinili ko na lang na hindi sabihin ng tungkol sa pagbubuntis ko. Paliwanag ni Amelia sa kanyang anak. Nay, may picture po ba kayo ni tatay? Naku anak, nakakatawa nga. At litrato pa ng nanay niya ang naibigay sa akin. Hindi ang litrato niya. Talaga po? Pwede po bang patingin ang litrato ng lola ko? Oo. Teka anak, hanapin ko muna. Eto anak. Halos kamukha mo nga ang lola mo. Ganyan na ganyan din ang mata ng tatay mo. Nay, ako na po yung magtatago nito ngayon. Malay po natin, makita ko siya balang araw. Ani, Ana. Sige anak, itabi mo na rin ang litrato ng iyong lola. Kaagad namang itinago ang litrato dahil sa pananabik nito sa kanyang tatay at lola. Noong mga panahong iyon, ay nag-aaral siya sa elementarya at nasa baitang 6 na. Tanging pagtitinda lamang ng gulay ang ikinabubuhay nilang mag-ina. Kaya't duda siya kung makapagpapatuloy pa siya ng high school. Congrats anak, graduate ka na ng elementary. Napakagaling at napakasipag mo. Pati sa kanya ng kanyang ina. Siyempre naman ay, manang-mana po ako sa iyo eh. Salamat po sa lahat ng pagsasakripisyo. Ano ka ba anak? Responsibilidad ko bilang ina ang pag-aralin ka. Kaya huwag kang mag-alala. Igagapan ko pa rin yung high school mo. Kahit para man lang high school, makatapos ka rin. Nakangiting sabi ng kanyang ina. Nay, maraming salamat po ah. Mahal na mahal ko po kayo. Habang niyakap naman niya ang kanyang ina. O siya, kumain na tayo. Nagluto ako ng kalahating kilong pansit at nagbigay ng panglahok ng tita mo. Kaunti na lamang ang dinagdag ko. Ay, salamat na isa pa pansit. Wala yun anak. Lahat gagawin ko para sa'yo. Anak kita eh. Pagkatapos nilang kumain, ay nagkwentuhan lamang sandali ang mag-ina. Nay, paano kung isang araw makita ko na lang si tatay pati si lola? Tanong ni Ana. Okay lang anak. Wala naman akong magagawa kung tadhana na yung maglapit sa iyo sa kanila. Basta, lagi mong tatandaan na mahal kita. Salamat po, Nay. Kasi kahit ganun po yung nangyari, di niyo pa rin niyaang magalit ako kung tatay. Karapatan mo namang makilala sila. Kaya lang, maski ako, hindi ko na alam kung nasan sila. Hayaan niyo na po, Nay. Kung nakatadhanang magkita kami, mangyayari po yun. Oo, anak. O siya, tara na magpahinga. At i-enroll na rin kita bukas sa high school. Sige po, Nay, matulog na po tayo. Kinabukasan nga, ay kaagad namang in-enroll ni Amelia ang anak dahil gusto niyang makatapos man lang ito kahit high school. Ngunit may isang pangyayari ang naganap. O anak, na-enroll na kita ha. Mag-ready ka para sa pasukan. Magaling na magaling ka at bibo. Oo, Nay, ako pong bahala. Habang naglalakad pa uwi ang mag-ina, bigla na lamang sumakit ang likod nito at sinabayan pa ng pag-ubo nito na may kasamang dugo. Nay, ano pong nangyayari sa inyo? Anak, wala ito. Huwag mo akong alalahanin. Nay, hindi. Halika po, dadaling ko kayo sa malapit na ospital. Kaagad namang humingi ng saklolo si Ana at agad na dadala ang nanay niya sa malapit na pagamutan. O Nay, kumusta na kayo? Masakit pa po ba ang likod niyo? Anak, okay na ako. Tara na, umuwi na tayo. Wala tayong pambayad dito. Nay, sandali lang po.
Antayin natin yung resulta ng test nyo. Bigla namang dumating ang doktor na umeksamin sa kanya at sinabi, Nay, Iha, may tuberculosis ang nanay mo. Ito yung mga gamot na kailangang mainom at kailangan nyo rin pong magpahinga. Dahil kung hindi, baka hindi nyo pa magawang tumayo gawa ng likod nyo. Paliwanag ng doktor. Salamat po, Dok. Nay, narinig niyo po yung sabi ng doktor. Magpahinga po kayo. Ako na po yung bahala. Anak, paano ako makakatrabaho niyan ngayon? Paano ang pag-aaral mo? Nay, ako na pong bahala. Maghanap po ako ng trabaho. Okay lang naman po sa akin kung titigil na muna ako. 15 anyos naman na po ako. Susubukan ko pong maghanap ng trabaho para makabili po tayo ng mga gamot mo, Nay. Anak, napakabata mo pa para magtrabaho. Pasensya ka na napakahina ng nanay mo. Nay, huwag niyo pong sabihin yan. Malaki na po ako. At malaki po ang ginawa niyo para sa akin. Kaya ngayon naman po, ako naman yung mag-aalaga sa inyo. At maghahanap po ako ng trabaho. Nakauwi naman sila bandang makapananghalian. At pag-uwi nila sa kanilang bahay, ay nadatnan nila ang kanilang tita na kapatid ng mama niya. At hinihintay sila. O, mabutit dumating na kayo. Kumusta ka na, Amelia? Tanong nito. Okay naman ako. Magpahinga lang daw muna, sabi ng doktor. Saka nagbigay din po ng reseta yung doktor, tita. Kailangan daw pong mabili to. O sige, ako munang bibili nito. Sagot ng kanyang tita. Salamat po, tita. Pero magtatanong na rin po ako. Baka may alam kayong trabaho na pwede kong pasukan. Tanong ni Ana sa tita niya. O sige, itatanong ko sa kaibigan ko. Baka may alam siya. Bibili na muna ako ng gamot ng mama mo. Pahinga na kayo. Paalam ng kanyang tita. Nay, huwag na pong matigas ang ulo Magpahinga po kayo. Huwag magkikilos ng magkikilos. Opo, natatawa ng sagot ng nanay niya. Pagbalik ng tita niya, dala-dala na nito ang mga gamot na kailangan ng nanay niya. Salamat po, tita, sa pagbili ng mga gamot ni nanay. Naku, wala yun. Kayo pa ba? Tayo lang naman ang magkakapamilya dito Sagot nito. Bigla namang naalala nito ang sinabi ng kanyang kaibigan. Ana, di ba naghahanap ka ng trabaho? Yung kaibigan ko, nagpapahanap daw ng katulong ng kaibigan ng amo niya. 5,000 ang unang sahod at nataas kada 3 buwan. Paliwanag nito. Talaga po, tita? Pwede po ako dyan. Saan po ba sila nakatira? Tanong niya. Yun nga lang, sa Maynila pa yun. Pero wala ka nang poproblemahin. Kasi sagot din nila yung pamasahe mo papunta doon at libre ang mga pagkain at mga personal mo pang gamit. Sige po, tita. Mag-uusap muna po kami ni nanay. O sige, mag-usap muna kayo. Sabihan mo ako kaagad para masabi ko rin sa kaibigan ko, ha? Paalala naman ng tita niya. Opo, tita. Sagot niya. Nang makaalis naman ng tita niya, ay saka sila nag-usap ng kanyang nanay. Nay, narinig niyo naman po yung sinabi ni tita. May trabaho po sa Maynila, kasambahay, at 5,000 piso po ang paunang bayad para makabili din po tayo ng susunod na mga gamot niyo. Nay, hindi yun magtatagal. Uuubos din itong binili ni tita. Paliwanag pa niya. Anak, talaga bang gusto mo yan? Kasi, kung napipilitan ka lang, huwag na lang, kaya ko namang magtiis. Nay, kung kayo po, lahat ay gagawin para sa akin, ganun din po ako. Lahat ay gagawin ko para gumaling po kayo. Maraming salamat, anak. At mag-iingat ka dun, ha. Sa day off mo, uuwi ka. Mamimiss kita, anak. Mamimiss din kita, Nay. Kaya lang po, kailangan natin munang maghiwalay para tuluyan na po kayong gumaling. Magpapagaling agad ako, anak, para saglit ka lang doon. Kinabukasan niya, ay agad na niyang ipinalam sa tita niya na tatanggapin na niya ang trabaho. Tita, magandang umaga po. O ikaw pala yun, Ana. Pasok ka.
Nag-usap na po kami ni nanay at pumayag na po siya na magtrabaho po ako para pambili ng gamot po niya. O mabuti naman. Sasabihin ko na sa kaibigan ko. Sasabihan na lang kita kung kailan ka luluwas ng Maynila. Sige po tita, salamat po. Lumipas lamang ang isang linggo at agad na pinuntahan siya ng tita niya. Ana, sa Martes na ang alis niyo pa Maynila ng kaibigan ko. Sige po tita, nakahanda na naman po yung mga gamit ko. Mag-iingat ka doon na, ako nang bahala sa nanay mo. Sagot ng tita niya. Nay, bukas na po yung alis ko. Alagaan niyo po yung sarili niyo Isipin niyo na lang po na nasa kabilang bayan lang ako at malapit na rin umuwi para hindi po kayo malungkot. Sige anak, mag-iingat ka doon. Mahal na mahal kita. Dumating ang araw at nakaluwas na ng Maynila si Ana at ang kaibigan ng kanyang tita. O Ana, ito yung bahay na magiging amo mo. Magpakabait ka Wala silang anak. Tanging paglilinis, laba, at saka luto ng pagkain nila ang gagawin mo. Paliwanag nito. Sige po ate, salamat po. Kaagad naman silang pumasok sa loob ng bahay at nakaharap nilang mag-asawa na magiging amo niya. Sir, ito po si Ana. Masipag at mapagkakatiwalaan po. Sabi agad ng kaibigan ng tita niya. Sige, okay na yan. Kailangan talaga namin ng kasambahay dahil busy kami sa aming mga trabaho. Sabi naman ng mag-asawang Nelly at Cesar. Mauna na po ako, ma'am, sir. Paalam naman ng kaibigan ng tita niya. Halika, iha. Ituturo ko sa iyo yung magiging kwarto mo, pati yung mga daily routine na gagawin mo. Ani Nelly. Okay po, ma'am. Dito ka matutulog. Kung nagugutom ka, malaya kang kumain kung anong gusto mo. Nasa ref ang mga pagkain. Basta gusto ko lang ay maging honest ka sa amin ng sir mo. Kung kailangan mo ng pera, magsabi lang. Opo ma'am, makakaasap po kayo sa akin. Kaagad namang nagsimula sa kanyang trabaho si Ana. Naglinis na muna siya ng sala at kusina dahil sa tagal ng hindi nalilinisan ay kumapal na ang mga dumi ng mga ito. Ganon din ang mga kasangkapan na matagal nang hindi nagagamit. Magtatanghalian na noon, kaya't nagluto na si Ana ng tinola. O Ana, nakaluto ka na? Tanong ng amo niyang si Nelly. Opo ma'am. Mainit pa po yung sabaw. Nagtinola po ako ng manok. Yon! Masyadong stress sa trabaho. Kaya kailangan ko ng may mahihigop na sabaw ngayon. Butit may sabaw ang iniluto mo. Paborito din to ng Sir Cesar mo. Tamang-tama po yan ma'am. Kumain na po kayo. Sayang naman po at hindi makakauwi si Sir ngayon. Mamaya pauwi na rin yan. Pero mauna na tayong kumain. Tara, sabayin mo na ako. Yaya nito. Naging malapit sa isa't isa sina Ma'am Nelly at Ana at itinuro niya siya nitong anak. Habang isang araw naman, naglilinis siya ng isang kwarto na naging abandonado na. Teka, ano tong mga to? Bakit madaming litrato yung nakatago dito? Tanong niya sa sarili. Nakailang kuha pa siya sa isang box nang makita niya ay isang litrato ng matandang babae at namukhaan niya agad ito. Teka, lola ko to Bakit may mga litrato siya dito? Naging palaisipan kay Ana ang mga iyon, kaya nung minsang naroon sina Sir Cesar at Ma'am Nelly niya, ay nagtanong siya. Ma'am, sir, nilinis ko po pala yung isang kwarto na puno ng gamit. Napansin ko po yung litrato ng isang matandang babae. Sino po siya? Ayun ba? Si Mama yun. Matagal na siyang patay. Sayang nga, at di man lang niya nakitang magkaapo sa amin ng Ma'am Nelly mo. Kasi nagkakomplikasyon sa akin mula nung maaksidente ako at hindi na ako maaaring makabuntis. Sagot ng Sir Cesar niya. Oo, Ana. Wala rin kaming anak ni Sir mo. Kaya nga natutuwa ako sa iyo. Parang nagiging nanay na rin ako. Masayang sabi ni Nelly. Okay po sir. Napagtanto niya na ang tatay niya pala ay ang amo niyang lalaki. Kinagabihan ay umiyak si Ana habang yapos ang litrato ng lola niya. Bakit ka umiiyak, Ana? Tanong Sir Cesar.
Sir, ang litrato po kasing ito, kapareho ng litrato ng lola ko na ibinigay ng nanay ko. Talaga ba? Sino ba ang nanay mo? Si Amelia po. May litrato po ng lola ko ang iniwan ng tatay ko sa nanay ko. At kamukha po nito. Umiiyak pa rin si Ana. Ikaw ang anak ni Amelia? Ikaw na ba ang anak ko? Tanong nito habang gulat na gulat at umiiyak na rin. Tay, opo, ako yung anak nyo. Kay Nanay Amelia. Sagot nito habang umiiyak na rin. Nagyapusan ng mag-ama habang naabutan naman sila ni Nelly. Oh, bakit kayo nag-iiyak ang dalawa? Tanong nito. Nelly, alam mo naman na may karelasyon ako noon sa probinsya bago tayo maikasal. Si Ana ang anak ko sa kanya na matagal na nating hinahanap. Paliwanag nito. Siya na ba ang anak mo kay Amelia? Ana, halika dito. Matagal ka nang hinahanap ng tatay mo. Mahal na mahal ka ng tatay mo. Saad pa nito. Lagi po akong nagdarasal na sana isang araw makilala at makayakap ko po kayo, tay. Eto na ako, anak. Hayaan mo. Babawi ako sa iyo. Kami ng nanay Nelly mo. Si nanay po pala, may sakit siya sa probinsya. Kaya po ako nagtrabaho para makabili ng gamot niya. Huwag kang mag-alala. Kami na ang bahala sa pagpapagamot ng nanay Amelia mo, anak.